Itinaas ni Shihinuo ang dalawang daliri, pinadaan ang kanyang chi, ipinikit ang kanyang mga mata, inikonsentra ang kanyang espiritu, at walang hininga na sumagot, "Ma'am." Kasabay ng pagdami ng sword chi na nalilikha, narinig ang bulong na pagbibilang ni Shihinuo. 9,971, 9,972, 9,979, 10,000. Masayang idinilat ni Shihinuo ang kanyang mga mata at sinabi, "Tagumpay." 10,000 sword. Sa katunayan, sa harap niya ngayon ay ang paglitaw ng 10,000 sword chi na lumilipad ng maayos. Sunod-sunod, nakabaligtaran ng kanyang kagalakan ay ang matinding takot ni Su Hangyuan na nakaupo sa tapat. Matapos ang mahabang pagtutok, dahan-daang pinunasan ni Shihinuo ang pawis. Sabi ni Xiao Xuan na nakatayo sa tabi niya na may papuri, "Hindi masama. Susunod ay ang 10,000 swords become one. Ipagpatuloy mo." Naniniwala si Shifu sa iyo. Itinaas ni Shihinuo ang dalawang daliri sa harap niya, ang kanyang mga mata ay puno ng kumpiyansa at sumagot, "Naniniwala rin po ako." Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga kamay diretsyo sa langit, lumikha ng isang bilog na kulay lila na spiritual energy na tumutulong upang tipunin ang 10,000 sword chi na ginawa lang niya at sinabi ng may determinasyon, "Tiyak na magagawa ko." Hindi nagtagal, isang higanteng kulay lila na espada na gawa sa pinagsamang 10,000 sword chi ang lumitaw, at ang aura sa paligid ng sword chi ay patuloy na bumubulwak. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinagmalaki ni Shihinuo na hawakan ang higanteng espada sa kanyang kamay, ang aura sa paligid ng sword chi ay malakas na bumubulwak. Maligayang lumingon si Shihinuo upang magulat kay Xiao Xuan, "Shifu, nagtagumpay po ako." Walang hanggan din ang kagalakan ni Xiao Xuan at pinuri, "Magaling." Ang pag-aaral ng galaw na ito ay sapat na upang harapin ang Luoyun sect. Nakita ang talim ng sword chi na nakatutok diretsyo sa kanyang noo, lubos na nalito si Su Hangyuan. Blanko ang kanyang mukha, umaagos ang sipon at luha habang nagtatanong, kayo, ano ang sinusubukan nyo?" "Huwag." Kalmadong umupo si Xiao Xuan sa isang upuan, winuwagayway ang kanyang pamaypay at masayang sinabi, "Huwag, nang hindi ka nag-atubiling atakihin si Su Shiyuan, bakit hindi mo naisip ang araw na ito?" "Maliit na Shihinuo, gawin mo." Dahan-daang sumagot si Shihinuo, "Opo." Pagkatapos ay kinalabot niya ang isang daliri pasulong at ang sword chi na nasa ilalim ng kanyang kontrol ay hamampas patungo kay Su Hangyuan. Ngunit mabilis siyang umiwas sa gilid, halos hindi tinamaan, na naging sanhi ng pagkalas at pagkapunit ng sahig ng dungeon sa lakas. Sumigaw siya sa takot, "Pagpatay! Tulong!" Ipinawisan ni Shihinuo ang kanyang mga pisngi sa galit at bamulong. Hindi tinamaan. Hinikayat ni Xiao Xuan, "Mong maingat at subukan muli. Hindi kailangang magmadali, dahan-dahan lang." Ang sumunod na tama ay nasa mas mababang antas at maswerte na tumalon ulit si Su Hangyuan upang umiwas, sumisigaw, "Ah!" Isang naiinis na boses ang narinig, hindi na naman tinamaan. "Gawin ulit." At kaya, pagkatapos ng ilang pagtatangka ng "gawin ulit", wala nang narinig na tunog. Sa katunayan, ang eksenang ito ng patuloy na pagmintes ay mas nakakapagpahirap sa pag-iisip kaysa sa mabilis na kamatayan, hindi ba? Kalahating oras ang lumipas, ang mga dingding ng Su Manor Dungeon ay pinalamutian ng ilang basag na butas na bilog, resulta ng mga mintis na atake ni Shihinuo. Sa lupa ay ang bangkay ni Su Hangyuan. Sa sandaling iyon, tumunog ang system ting. System detected that under the guidance of the host, your disciple has comprehended the traversing myriad mile sword control art, sword intent, 10,000 swords become one. Rewards, increase 10-fold for host's comprehension of traversing myriad mile sword control art, sword intent, 10,000 swords become one. Additionally, a Russian Zihiralo sword of top grade earth rank will be awarded. Nasiyahan din si Xiao Xuan nang makita ang mga rewards kaya halos tumalon siya at palihim na sinabi sa kanyang sarili, "Ngayon mayroon na akong 2 Russian Ralo swords at 10,000 swords become one." Ang pakikipaglaban sa ibaba ng Spirit Severing Stage ay hindi dapat problema. Masaya niyang naisip, mas madali pa ito kaysa sa pagkukultivate at pag-uunawa sa sarili. Humakbang si Xiao Xuan patungo sa pintuan, pagkatapos ay lumingon at nagmadali, "Feral na. Tingnan natin kung kailangan ng tulong ni Mohan doon." Masayang sumagot si Shihinuo,
Shifu, hintayin po ako. Nagbago ang scene patungo sa Luoyun City Lord Manor. Sa isang maluwag na silid na nilulublob sa gininto ang sikat ng araw. Sa loob ng main hall, 3 guards ang bumalik na may dalang liter na nababalutan ng puting tela, dala ang bangkay ni Wang Rong. Lumuhod sila sa lupa, nanginginig at nagulat, City Lord, Young City Lord, siya ay napatay. Narinig ito, ang taong nakaupo sa itaas ay galit na hinampas ang kanyang kamay sa sandalan, sumisigaw at nagmumura, mga gago, tinanggap ko ba kayo para magpalaboy-laboy? Ang taong nagagalit, ang mga mata ay kumikislap sa pulang init na killing intent, ay ang City Lord ng Luoyun City, si Wang Wencheng, ama ni Wang Rong. Galit na umungal siya, nawala ang Young City Lord. Kung hindi nyo ibabalik ang ulo ng mamamatay tao para bumawi, huwag na kayong magtangkang mabuhay. Narinig ito, pinagpawisan ng malamig ang mga guards, ang kanilang mga mukha ay lubos na nataranta, ang kanilang mga panga ay mahigpit na nakakuyom. Isa sa kanila ang naglakas ng loob at ipinaliwanag, City Lord, ang pumatay sa Young City Lord ay nagngangalang Xiaoshuan, isang elder ng Hongmang sect, isang walang kakayahan sa nascent soul realm. Tinalo niya kami sa loob lamang ng ilang galaw. Kami ay talagang walang kakayahan. Narinig ito, mas lalong nagalit si Wang Wencheng at minura ang grupo ng mga walang silbi. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang core formation stage 7 na kapangyarihan, lumilikha ng pula at itim na linky rays na parang kidlat. Ang mga agos ng linky na ito ay lumipad diretso sa mga nakaluhod na guards, nagpalipad sa kanila pabalik, sinamahan ng malungkot na pagmamakaawa para sa awa, City Lord, iligtas mo kami. Nagngingit-ngit si Wang Wencheng, nag-iisip, ang lakas ni Wu Ming ay sinubukan ko mismo, ngunit kayang talunin ni Xiaoshuan si Wu Ming sa loob lamang ng ilang galaw. Ang lakas ng taong ito ay tiyak na hindi ko kayang labanan. Habang lalo niyang iniisip, lalo siyang nagalit. Tumayo siya at sumisigaw, umalis kayo. Isang kulog na aura ang bumulwak, hamampas sa guard at nagpalipad sa kanya pabalik, sumisigaw pa rin sa sakit, aray. Tiningnan ni Wang Wencheng ang walang silbing grupo sa harap niya at naisip, mukhang kailangan kong pumunta sa Luoyun Sect para humingi ng tulong upang ipaghiganti si Wang Rong. Pagkatapos nito, nagalit siyang lumabas ng pinto, nag-utos, papunta sa Luoyun Sect. Magpadala ng mga imbitasyon sa lahat ng mga nobles sa bayan, kasama ang Su family. Sumagot ang guard na umuurong, opo, sir. Kumunot ang noo ni Wang Wencheng, bumulwak ang mga ugat sa noo, matalim ang mga matang duguan, bumubulwak ang murderous aura. Nanumpa siya sa kanyang sarili, ang paghihiganting ito, Xiaoshuan, gigilitan kita. Hindi nagtagal, sa lugar ng Su family, dumating ang isang imbitasyon. Nakasulat sa imbitasyon, ang pamilya Wang ay humihingi ng kasiyahan ng samahan ng Su family sa isang salo-salo ngayong gabi upang ipagdiwang ang pagpapatahimik ng Su family sa Ziyang. Sa sandaling iyon, nagpapahinga si Xiaoshuan at ang kanyang 2 disciples na may prutas. Bamulong si Sumuhan, party invite. Naghinala si Shihinuo, bakit parang hindi maganda ang pakiramdam nito. Hongmen banquet sigurado. Pagkatapos ay tumalon siya ng excited at sinabi, umalis na lang tayo sa lungsod na ito at diretso sa Luoyun Sect paglabas natin ng bayan, Luoyan. Tingnan natin kung ano ang susubukan ni Wang Wencheng noon. Hindi, binutukan ni Xiaoshuan ang kanyang ulo ng isang kumpol ng ubas. Ngumuya siya ng ubas at casual na sinabi, nagpadala sila ng imbitasyon. Hindi ba pwedeng basta na lang umalis, ano? Kailangan nating pumunta, di ba? Kumurap si Shihinuo, lubos na nalito, Shifu. Tanong ni Shihinuo, inilagay ni Xiaoshuan ang kanyang mga kamay sa balikat ng kanyang disciple, bahagyang hinayla pababa at dahan-daang ipinaliwanag, pupunta ako para tingnan ang mga bagay-bagay. Si Lin Wang ay tiyak na naruroon. Mabuting disciple, gusto mong maghiganti, tama. Narinig ang pangalan ng traidor na tiyuhin na iyon, nagliyab ang mga mata ni Shihinuo sa galit at umungal, Lin Wencheng. Galit siyang bumalik sa pagkakaupo, ang mukha ay parang kulog, at nagtanong, nandoon din ang traidor na iyon. Ang mga alon ng puot, na nagmumula kay Shihinuo ay medyo nakakagulat kay Su-han, tumawag siya, senior sister. Kalmadong binuksan ni Xiaoshuan ang kanyang pamaypay at sinuri, narinig ko na may suporta siya ngayon mula sa Luoyun Sect. Hindi pwedeng basta-basta na lang mag-generalize.
Kung ibang oras ito, mahihirapan talaga tayo sa kanya. Tumayo si Xiaoshuan, itinulak ang kanyang sarili, pagkatapos ay kinapitan ang isang kamay sa balikat ng kanyang disciple, nagtatanong, kaya, aking mabuting disciple, gusto mo bang sumama sa akin at guluhin ang Hongmen banquet na ito? Sumagot si Shihinuo na may matatag na mukha, disciple ay handa na po, Shifu. Pinanood sila ni Sumo Han at Bamulong ng kinakabahan sa kanyang sarili, bakit pakiramdam ko may isang tao na magkakaroon ng napakasamang gabi? Nawala sa kanyang pag-iisip, nagulat si Sumo Han nang biglang lumingon si Xiaoshuan upang tanungin siya, sige, kumusta ang medicinal recipe? Bumalik sa realidad si Sumo Han, nabalik na po namin ang 17 sa mga pond medicine shops mula noon. Binuksan niya ang ledger at nagulat, nagre-recruit pa rin po kami ng mga alchemy apprentices ngayong hapon. Nag-trial sale po kami ng spirit recovery pills, nakabenta po kami ng 50 bote sa kabuuan, kumita po ng 5,000 low-grade spirit stones. Dahan-daang kinamot ni Xiaoshuan ang kanyang baba at nagtanong, 50 bote ay medyo mababa, ha? Alam mo na ba kung bakit? Mabilis na sumagot si Sumo Han, opo, opo, opo. Nagsimula siyang suriin ang mga dahilan, ang pangunahing epekto ng spirit recovery pill ay upang pakalmayan ang isip at espiritu at ayusin ang internal energy. Medyo limitado po ang mga epekto. Dagdag pa, ito po ang unang araw ng trial sale. Hanggang doon lang ang nasabi ni Suhan nang kinuha ni Xiaoshuan ang isang tumpok ng papel mula sa kanyang dibdib. Ibinigay ito sa kanya at sinabing, ito ang pinahusay na 3 realms pill recipe. Kunin mo at pag-aralan mo. Ipaalam mo sa akin ang resulta ng mga trial sales mamaya. Hindi makapaniwala si Suhan sa kanyang mga mata, ang kanyang mukha ay maliwanag habang nagtatanong, lahat po ba ng ito ay para sa akin? Tiniyak ni Sumo Han ang bawat recipe, patuloy na sumisigaw, wow, wow, wow. Ito ang pinahusay na lesser golden core peel. Ang recovery effect ay hindi bababa sa 10 beses na mas mahusay kaysa dati. Sapat na upang matugunan ang mga pangangailangan ng ordinaryong cultivators upang iligtas ang kanilang buhay. Pakiramdam ko tiyak na mabenta ito. Idinikit ni Suhan ang tumpok ng mga papel sa kanyang mukha na parang nagmamahal ng isang mahalagang kayamanan. Samantala, ang kanyang shifu na si Xiaoshuan ay ngumiti ng masaya. Sa sandaling ito, ang mga larawan ng nagniningning na gintong barya ay umulan sa kanyang ulo, sinamahan ng isang walang saysay na himig, mahal ako ng pera, mahal ko ang pera ay galing sa lahat ng direksyon, dumarating sa lahat ng oras. Ang kanyang mga mata ay nananaginip. Ang kanyang bibig ay nakangiti habang iniisip, hihihi. Ang saya ng buhay ay ang humigalang at kumita ng pera. Malapit na ito, nagbago ang scene patungo sa gabi sa City Lord's Mansion. Marami nang nakasinding mga parol. Ang mga bisita mula sa noble class ng lungsod ay dumaragsa upang dumalo sa Hongmen banquet. Nakita ni Wang Wencheng sina So Shiyuan at Xiaoshuan na dumating, agad niya silang binati na may nakakuyom na mga kamay. Oh, aking matandang kapatid na Su, mga honored guests, mga honored guests. Mainit niyang sinabi, narinig ko na may sakit si matandang kapatid na Su kamakailan. Lubos akong nag-alala, hindi ko inaasahan na pagkatapos gumaling, ang mga elixirs ng Su family ay aabot sa ibang antas. Tunay na mapalad, sa likuran niya, ang City Lord na si Lin Wangchang ay may bahagyang masamang mukha. Malakas na tumawa si So Shiyuan bilang tugon, hahaha, maraming salamat sa mabuting pag-aalala ng City Lord. Tiningnan ni Wang Wencheng si Xiaoshuan, kinuyam ang kanyang mga kamay. Ang lalaking ito ay tiyak na ang tumulong sa Su family na makabangon, tama. Kinuha si Mohan bilang isang disciple, pinataas pa siya sa tier 3 alchemist. Ang iyong master Xiaoya. Ibinaba ni Xiaoshuan ang kanyang ulo, nagpapanggap na mapagpakumbaba, hahaha, City Lord Wang. Masyado po kayong mabait, talaga. Matamang tinitigan ni Lin Wang ang binata, medyo mausisa. Itong si Xiaoshuan ba ang VIP na ipinagmamalaki ng City Lord Wang para sa piging ngayong gabi? Naalala niya ang mga Luoyun sect elders na nakapwesto na. City Lord Wang ay nagdala ng halos 30 core formation elders mula sa Luoyun sect bilang backup. Ang kanyang mga tauhan ay nakasuot bilang mga bisita, handa na sa hall. Magbibigay lang ng senyales si Wang at oras na para pumatay.
Bigla, nakita niya si Shihinuo sa tabi niya at napatalon. Wow! Ang babae na iyon. Palihim niyang inihambing ang kanyang mukha sa isang bata mula 10 taon na ang nakalipas, bumubulong, hindi. Mukhang eksaktong katulad siya ng young miss noon. Nag-flashback sa isip ni Lin Wencheng ang bangin sa tabi ng lawa, hindi. Nakita ko mismo ang mga tauhan ni Luo na kumuha ng batang iyon, si Lin Zihi, at tumalon mula sa bangin. Sa sandaling iyon, kinaweyan ng City Lord Wang ang kanyang kamay patungo sa pinto, lahat ay nakangiti, Terena, kapatid na Su at Master Xiao. Naghihintay ang lahat para magsimula ang piging. Kinuyam ni Su Shiyuan ang kanyang mga kamay, nakangiti, magandang ideya. Magandang ideya. Pagkaraan ng ilang sandali, sa loob ng banquet hall, nakaupo si City Lord Wang sa tapat nila, nagsimula ng usapan. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.